Abi ninyo nga si pastor lang tanan. Ano? Kung nakanta din kanina, all of those is na tawag na part sa kanilang ministry. And wala blessing na ako mga staff na concern sa kanan. And paingon ako nga, nagsibota. Sige, laag man. Sa waiting ka dito, sa waiting. So blessing kayo na yung mga staff nag-work. And ang ginabuhat din para sa Ginoo. Hindi man perfect ang ilang life, but sa kanta na-bless ko sa mga tao na na-adri karon, sa mga members na naroon, I've been blessed always sa inyong mga kinabuhi. And I don't know kung na-bless po ka. Siguro kung si pastor lang nakakita, na-bless ko. So every Sunday, it was a blessing for me nga anak ko, Lord, kung tugtan man yun mo nga kami na lang sa akong pamilya ang mabili sa simpa, blessing lang yata. Wala kang blessing siya, ako o akong pamilya na asima. Okay. Ako, Lord, kung wala na maging mabili ng mga members sa church, okay lang. Magpadayon sa akong pamilya. Kaya mga niya putot always, as for me and my house, we will serve the Lord. And I was always thinking, I don't know how God works. Lisod man sa part sa pastor, siguro hindi niyo ma-feel usay kaagi sa pastor. Pero you know what? It is a blessing for me. Wala akong giwali last Wednesday. Be an encourager, not a discourager. Punta, every time ato kang simbahan, encourage ka. Ato kang simbahan, ma-discourage ka, ayaw na ato. I'm telling you, ato kang simbahan, discourage lang yung ginalantaw, look up na tao, hindi ka mag-bless. And hope, no? Even sa atong mga kinabuhi at Kriswanon, hindi ka perfect. But I try my best to help you, to help your family. Di ko gibutang sa Ginoo, anak ko, Lord, thinking ko ba, so nawala ko sa Lixibo. Lord, nalayo ka sa Lixibo, Lord. May mga tao dito. Pero gabiyahin na gahapon, nagsurang ni Jesus Kuhan, mahigit kayo kung wala ang imong heart sa lugar. Kani sa Lixibo, nag-ministry din ito, pero ang heart na sa Karapatan. I'm always thinking of you sa mga members, mga young people, mga pamilya na adri, mga ginikanan. Although na amin dito, amin ako sayon, naingana ba? Pero my heart is in this place, and ambot lang kung kausa ang Ginoo maglihok, mag-uhon niya, kausa wala ko balo. But for now, my heart in this place, and anak ko, Lord, as for me and my house, mga lagad din nila. Ako sa pagbalik sa Ginoo, wala akong desire o kung atong mensahe, karon ito magbagay. Atong abread ang mga Biblia in the book of Joshua chapter 24. I've been preached din, nawala na ako din sa una. But kamay lang mga reminders, and hope so this morning it will be ma-remind ta karon. And dito ka palihok, Christian, and atong tao ng Bible na to, no? Ng mga Bible. I hope Christians, dala pa nila yung Bible. Kung wala kagadalag Bible, there's something wrong. Ay problema ka itong kasing-kasing. I always reminding you that every time we go to church, dala yung Bible, kaya kasi nawala na pa yung Bible, no? Ay itong asa. Kung wala pa kang tagaan, okay lang, pero kung tagaan na ka, wala kayo desire sa imong Bible, iulit na lang to. Kaya kung hatag sa uban. Okay? So, I restrict of that because kung maging na ato ang giadto diri God, simba magud ta. Wala mo gud ato simbahan para magdula, para magpasikat. We are in church to learn the Word of God na gusto na mo makita ni mong pulong sa Ginoo. So, di ko gusto nga member ka nga church na magtukad simbahan wala kay dala Bible. There's something kulang nimo. So, I challenge everyone. You have your Bible always dalaan. Kung nawala, storya, kaya tagaan ka ng bago. And muna kung gusto maabot ninyo, gusto yung mga young people na to, adults. Pero wala pa kay Bible, makatagaan ni Pastor, okay lang. Kung ma-consider ka na, pero kung matagaan na ka, giwala ni mo, o asa na ron, wala kay pagtagad. And hope to, magkaroon tag-learn lesson nila. Every time we are in the church, bring ito ng Bible, huwag na akong always na pa-remind mo. Kina-announce sa Parvinte, every members bring your Bible. Kung wala man, manghiram ka, or tapat ka sa mga na-Bible. Joshua chapter 24, verse 14 down to verse 16. Ito ang agian, nadali. So, na lang sa verse 13.
So go to verse 13 down to verse number 16 this morning at what kuaning. Aspas lang ni, dili kay ko magdugay kay ato naman yung nagian sa una. Reminders na lang ni for us karon nga buntag. Nana, say amen. Okay, just before verse 13 start begin. And I have given you a land for which ye did labor, and cities that ye built not, and ye dwelt in them, and the vineyards of oliveyards which ye planted not to eat. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which their fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Verse 15. And if it seem evil unto you, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, or in all other land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Verse 16. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Let us pray. Gamo ng ulo. If yung ito mag-ampo. Father in heaven, Lord, salamat once again for this morning. But I've been praying, Lord God, that everyone of us na natin, Lord, may encourage me, pinagis mong pulong. Lord, I believe every one of us, we need help. Holy Spirit, to make the hearts of your people. Bless every family, bless every need sa matag pamilya, O God. Lord, tabangin ni magkaroon may Christian home, successful Christian home. Lord, dili na mali mahimo without your help. Tabangin matag ginikanan, amahan, inahan, Lord, para sa mga pamilya, mag-manage sa mga pamilya, O God. Lord, talangin ang matag-usap. Tabangin ni Lord, na may matunan, ulit ni, na ay pagdasig, na ay gitawag, na pagtulunan, gikan sa imong pulong. Lord, we can do nothing apart from you. Thank you for salvation. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please, salamat Igsoon. Thank you for this morning. One of the titles sa mensahe, A Successful Christian Home. I believe Igsoon, happiness begin at home. Ang kalipay nagikan sa panimalay. Always ako na madunggan sa mga pastor sa una, happiness begin at home. Kung dili gani magpalipayon ang pamilya, no, maupod ang atong kinabuhi. And naay mga bata or naay mga bata yung makita no sahay na sa gawas, ang ilahang dagway, they were kanang naay sorrow, naay kalisod, naay gitawag na na problema sa ilang dagway, and I believe nakuha nga gikan sa panimalay. So ang panimalay Igsoon is one of the gihimo sa Ginoo, usa sa mga institusyon na gibuhat sa Dios, and I believe every family deserve kaita na magkaroon Christian home. And I believe that, now, if you can see so this morning, sa atong ibasa ganina, ang Ginoo, kasi Joshua, gitagaan sila og yuta, no? Gitagaan sila yuta sa Ginoo. And I believe that, ang kanang ayuta is i-promise sa Ginoo sa mga katawan sa Israel, and then, na-conquer nila, naabot nila. But you can say, so, karon nga buntag, nga mga katawan sa Ginoo, they were these people na nagpangita sila o other na worship. Kaya nasanay maguli sila, nung sa Egypt pa sila, daghan ang mga idols, daghan sila kinasimba dito, ay nakita nila, nanagto ang mga bata sa una, kung sa nakita nila, mga ilang natanong sila una-una, kung sa ilang nakita, kung sa ginahimo sa mga Egyptians, and then nahimo nila, nilang ginahimo, and that's why ang Ginoo nag-warning nila in verse number 14 in the Bible now, therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods, okay, which your fathers served on the other side of the flood, and in the Egypt, and serve ye the Lord. So naay mga gods, mga Diyos-Diyosan sa Egypt, nag-ialagaran sa ilang mga fathers, o sa ilang itawag ng mga ginikanan, o sa ilang mga inahan o amahan nila. In the Bible says, dito sa Egypt, in the other side of the flood, and serve ye the Lord. Ginikahan sa Ginoo nga saman, nangalagad sila sa Ginoo. He knew that they retained focus in Egypt gods na ay mga katawan ng gapon, nag-worship ng Baalim, na mga nalagapon ang mga kahilayan, mga idols, na ay mga butang ilang nakuha ng gapon from the Egypt, hangtod sila nahimo nga Risuhano. By the way, Igsoon, kung ang realidad diri. Sa atong kinabuhi ng Risuhano, and I believe this, kung wala man ta naluwas, in the early age in mong life, maybe na naluwas ka, adult na, siguro 25 or 30 or 35, kung imong isipon, naana kay mga dating pagtulunan. Naana kay dating ginasimba, naana kay dating ginatuuhan, naana kay dating mga belief
kung imo makit-an, nanagpo ka, kaya atay natanong sa imong unahuna. The same thing with the people of Israel, nagtubo ni mga tao, mga bata ni sa gitawag na Egypt before nagikuha sa Ginoo. And then a lot of things na ila lang gyapon ginahimo and ila ginaserbisuhan instead of serving that. Kung sa atong gitawag kinabuhing Kristohanon karon kung na-save ka not early in age in mong life, lisod kay mga lagad sa Ginoo tungod kay naatay na andan. Naatay nadak-an. Naay natanong sa itong una-una, ang bata patang nga ingani, atong ginahan, atong nahimong habit, mauni atong nahimo, ginahan ka ingani, and then, pag amo sa pulong sa Ginoo, naluwas ka, sa diya ka naluwas ka, i-correct ka sa pulong sa Ginoo, you know what, mas sayon balikan ang mga dautan nga nahimuan, more than mo follow sa Ginoo. So that's why, ato makit-an diri ang Ginoo, istorya si Joshua, istoryahon niya, ang mga katawhan sa Dios. That's why, ang kanila tayo, ato makit-an diri, nga matag pamilya, concerned kaayo ang Ginoo sa matag pamilya nga naa sa Israel or mga Israelites, mga tauhan niya. Now, there are many idols sa lugar sa Egypt. And most of them na ay gitawag mga rebulto, but sa Kristohanong kinabuhi, wala tay rebulto nga idol diri idolo. Kung imo tanawon, wala tay mga picture diri, wala tay mga idols, wala tay mga gipahimo, mga okit diri nga mga rebulto. And I believe ilaha man pud nga gusto, pero I believe from the Bible is idol. Matawag siya nga idol if you have natin gitawag ng mga rebulto. And sometimes in our Christian life, wala tayo rebulto dahil nga idol, pero sometimes daghan tag idol sa itong kinabuhi. Always remember, ang word na idol is on, kung imo yung masiyahan na siya, the word idol means anything above the Lord is your idol. Mga butang na mas labaw sa Ginoo, mauna ang idol nito. Mga butang na imong gi-priority more than sa Dios, that is your idol. Always remember of that. Anything above the Lord is your idol. Example, another example. For example, every Sunday na simba, pero nangarbaho ka, nanginabuhi ka. Kapalo ka nga ang Sunday para sa Ginoo, magsimba, pero nanginabuhi ka, katungod nakagapas na kwarta, nakagapas na paninahanglan. Your word is your what? Is your idol. The same thing igsoon, everything nga mo above, everything nga mas mulabaw sa Dios, that is our idol. O daghan tag idol sa kinabuhi. Kaya you know what? Every Christians, every believers, wala tagatuwa ng mga rebulto, mga idol, but sa atong kinabuhi, I believe daghan tag mga idol tungod kay daghan tag mga butang nga mas taas pa, mas labaw pa, mas importante pa more than sa Ginoo. But Joshua igsoon kung makit-an niya, he has a concern with sa gitawag ng mga palimalay sa gitawag ng mga Israelites, mga katawhan sa Diyos. He provides the example. Si Joshua nag-provide siya example to be a Christian home. Magkaroon siya tindot na panimalay, Kristohanon nga panimalay. Joshua made a decision that determined blessing. That's why, sa itong itawag ng mga parents diri, mga young people na to, make a decision to be a blessing. Dili lang mo-decide ka for your own blessing, but also panalangin sa talang mga tao na kapalibot mo. Nagsoon, this morning, dili na magdugay, ato-atuan ni, dali na magdugay siya, because agian ka rin. Now, naay mga butang, ang ato agian ka dapat itong pilion to have a successful Christian home. 3 things that we need to choose, sabi natin okay, 3 things that we need to choose for having a successful Christian home. By the way, so on. Karing word ng Christian diri, kinsa diri? Pastor, kinsa man ang mga Christian, pastor? Kinsa nila ang ginatumungda, o kinsa may ginaistoryahan da. Pastor, kinsa man ang word ng Christian, kinsa man ang Christian. Now, I believe, sa atong pagkailan, kung dili ka, kung dili ka Hinduism, dili ka Buddhism, Christian ka, o dili ka Muslim, Christian ka. O na ang diferensya ba? Pag diferensya sa tao, dili ka Muslim, Christian ka, Kristohanon ka. Okay? Pero sa Biblia, ang tinuod ng Kristohanon, mao ni mga followers of Christ. Mao wala kitawag siya nga Christian because we are followers of Christ. We are Baptists, we are not following John the Baptist, but we are following Christ. Wala kitawag ka nga Christian because we are the followers of Christ. We believe that our Savior, the Lord Jesus Christ, is a God. Nga po sa dili, nagluwas na to, gitagaan tag eternal life, gitagaan tag niya o kasiguraduhan sa kaluwasan, and then, nahimo kang Christian, nahimo kang Kristohanon, nahimo kang followers of Christ. Now, I believe this, every one of us that are saved,
gitawag ka nga Christian. And you know what? In the book of Acts, one, because of time, daghan kay mga kinabuhi dito, daghan kay mga pamilya dito, manahimong Kristohanon. Daghan kay mga pamilya nga nakaangkon kang Kristo, ni mga amahan, ni dawat sa Kristo, and then, ang tibuong panimalay, nakaangkon po sa kaluwasan, and the river called Christian. Bilawig son, every Christian, ang plano sa Ginoo sa matag Kristohanon na panimalay is to be what? To be successful. Provide this, dili mahimong successful ang atong Kristohanong kinabuhi kung dili na maminaw, dili na motuman sa pulong sa Ginoo. As I said in Sunday school, we have a lot of things nga tun-an gikan sa atong ginikanan. Yes, sinuod na, anak ko sa inyo, ayaw na mag-uha, duwagi lang. Kung siya madungag nimo, duwagi gikan sa pulong sa Ginoo. So kani, is dili lang para sa mga adults or sa mga parents, but I believe para po sa mga young people, all of us na naadali karon, we need to choose a successful Christian home. By the way, dili mahimo kung wala ang tabang sa Diyos. Kapangandoy ta nga ang atong pamilya panalanginan. Gaampo ta nga atong pamilya mahimong successful. Nagaampo ta nga atong pamilya igsoon is na blessing gikan sa Ginoo. Pero you know what? Kung dili na ito tagaan o pagtagad, ang pulong sa Ginoo, dili ka mahimong successful. I'm not saying perfect. Walay perfect ka panimalay. Tungkol kayo walay perfect ka membro sa balay. Walay perfect ka papa. Walay perfect ka mama. Samot na, walay perfect ka young people. Amen? Ananda, we are not perfect. Walay perfect ka bala, wala panimalay. But I believe this, we have a perfect God who can give us understanding to have a successful Christian life. By the way, follow sa atong gitawag nga Ginoo. Ang Ginoo ang makatabang sa tuwa to be a Christian home. Now, maybe karon na dako na ta, inyo na ka na sa simbahan. Maybe karon na nakasimbahan, may anak na ka, or maybe married na ka, inyo na ka. But I believe so dili paulahi ang tanan. We can teach our children, our young people, to be a successful Christian. Number one, ito magdugay because of time. Balik ka. Joshua chapter 24, verse 14. Una nga praise niya. Una ang number 1 points. 3 things that we need to choose for having a successful Christian home. Tulong kabutang nga atong angay pilion para magkaroon tag successful nga Christian home. Number 1, look at verse 14. The Bible says, now therefore, fear the Lord. Now, so, number 1 point, bakit Andre, kung gusto kang successful nga Christian nga panimalay, always remember, so, pilia na naa kay kahadlok sa Ginoo. Amahan, aning kamuti nga naa kay kahadlok sa Ginoo. Inahan, aning kamuti nga naa kay kahadlok sa Ginoo. Mga anak, aning kamuti nga pilion nimo nga mahadlok sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, ingon ni Joshua verse 14, and therefore, fear the Lord. And therefore, fear the Lord. O sa karon, kahadlukin ninyo ang Diyos. Ingon sa Bible niya, kahadlukin ninyo ang Diyos. Fear the Lord. Now, son, I believe this, it is your principal thing. It is a what? It is a good thing. At masabta so this morning, na every one of us to have a successful Christian home, dapat na magkaroon o kahadlok sa Ginoo. By the way, son, nga anong gubot ang panimalay? Tungod kay walay kahadlok sa Ginoo. Kapag mga son, dili lang ang mga ginikanan ang walay kahadlok sa Ginoo, even young people today. Dili mahadlok sa Ginoo. I know a family na ang iyang anak dili mahadlok sa Dios. Tulog ako sa karakter niya, sa kinaiya niya, tubag-tubagon niya yung mama, suklan niya yung papa. Tubot kayong pamilya, ang ginikanan magsiging away tungkol sa iyang anak. Ang iyang ginikanan, sige sila glalis tungkol sa iyang anak. Gano'n man, tamo mo na, walay tinuod kay Pesuhanong panimalay. Gano'n man, tungod kay ang anak, walay kahadlok sa Diyos. Pamilya Ison, kung ang amahan, inahan o anak ay kahadlok sa Ginoo, magkaroon kang successful na Christian home. Ginikanan, malinaw. You are responsible sa imong mga anak. Usahay, kumpiyansa lang kayo ta. Mga ginikanan, kumpiyansa lang kayo ta. Kasagdan mo sila kung asa gaan to. Wala ka kabalo kung unsay ginahimo nila sa gawas. Check your children. Kaya nga naman, mas iliyon nila ang mga butang na naa sa gawas, more than ang butang na naa sa balay. Kung ang tao magdili mahadlok sa Ginoo, ang tao magdili kahadlok sa Ginoo, walay kahadlok na mahimong dautan. Simple lang kayo sila nga mangatik, simple kayo sila nga mangaway, simple kayo sila nga mangawat. Nga naman, walay kahadlok sa Ginoo. Kung every time we understand to have a successful Christian home,
You need to understand, you need to fear the Lord. Pilian ang mahadlok ka sa Diyos. By the way, Igsoon, ang atong Ginoo, He is all-knowing God. Kabalo siya kung unsa imong ginauna-una, kabalo siya kung unsa imong kagian. He is all-powerful God. He is ever-present God. He is the present. No? Kabalo siya kung unsa, asa ka karon, He knows that. No, Igsoon, God is a God. Kung sa diin, Igsoon, kabalo sa tanan. Look at Ecclesiastes, sibog tagamay, 12:13. Ecclesiastes 12:13. Mao ni ang conclusion sa kinabuhi sa tao. Look at the phrase. Mao ni ang ingon ni Solomon. When Solomon write this gitawag na book, importante yung sabta ni Ecclesiastes chapter number 12, verse number 13. Now it's on, fear the Lord, kahadloki ang Diyos. Sometimes mahadlok pa kasi mong silingan, murdan sa Ginoo ano, sahay. Pastor, pausan mo libanan. Sumugol ng gaya kasi simba, hindi na mo simba. Mas nahadlok kasi mong silingan, di ba? Hadlok ko kasi mong ginikanan, ayaw ng simba, hindi na mo simba, kaya nahadlok kasi mong ginikanan. You know, it's on, fear the Lord. Look at this. Ecclesiastes chapter number, chapter 12, verse number 13. The Bible says, let us hear the conclusion of the whole matter. Next phrase, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Now, Igsoon, it is a blessing to ang naa sa panimalay na ikahadlok sa Ginoo. It is a blessing na ang anak na ikahadlok sa Ginoo, na ikahadlok ang ginikanan sa Ginoo. It is a blessing, Igsoon, na magkaroon tag successful Christian life. By the way, Igsoon, that or amahan, always remember, set an example for your children. Kung baka magiging na natin, kung makitaan sa imong mga anak na naatay kahadlok sa Ginoo, easy lang po sa ilang mahadlok sa Ginoo. Every time nga ma-experience, makitaan sa imong mga anak na naatay kahadlok sa Ginoo, kung sa'yo ginapatan ko sa ibig sabihin, kung naay chance na pili ka mangatay pero wala ka nangatay kung huwag ka naatay kahadlok sa Ginoo, ma-learn na nila. Every time nga pili ka mahimog gautan, pero wala nimo gihimo tungod kay naatay kahadlok sa Ginoo, example na para nila. Now, so we are, as a parents, we are the example of our children. And every deed, in every word, in every thoughts na nagadagas ng unahuna, so always remember, it is a blessing na natin kahadlok sa Ginoo. Most children today are not very rebellious. Rebelyoso ang mga anak-anakan karon tungod kayo na una, wala sila kahadlok sa Ginoo. Mga mga verses ang magyan about sa fearing God. Proverbs chapter 1, mga fear, about sa kahadlok. Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbs 1:7. Kung sabay ato makit-an rin. Look at Proverbs chapter 1 verse 7. Why people are so wicked? Because wala sila kahadlok sa Ginoo. People are doing something and dili makapaymaya sa Dios. Kaya tungod wala sila nahadlok na naay judgment. Wala sila nahadlok na naay consequence ang ilang gihimo kasala. Look at verse 7. Ato basahon sabay kanan. Proverbs chapter 1 verse number 7. The Bible tells us where to start. Okay, begin. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ay, so nindot kaya pulong sa Ginoo. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang kahadlok sa Ginoo mo ay sinugdanan sa kahibalo. Ay, so isa mga praise, mga brihang aduli. Proverbs chapter 8 verse 13. Proverbs chapter 8 verse 13. If you have your pen or nakay bulpen diya, markahin or naatay marker, palihog batahin na sa palihog. Proverbs chapter 8. Proverbs chapter 8 verse number 13. The Bible says, ako basahon, sundila sa imong mga mata, the fear of the Lord. Now, nindot kayo ni. Ang kahadlok daw sa Ginoo is to hate evil. Masuko sa dautan. Evil things, evil thoughts, evil doing. Ona, no, the fear of the Lord is to hate evil. Now next, pride, garbo, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, though I hate now. Di makit-anig son. Ang tao kung ay kahadlok sa Ginoo, kung sa inyo rin, ilang ginahate ang mga dautan na binuhatan. Ginahate niya ang garbo, ginahate niya ang arrogancy, ginahate niya ang mga evil way, mga pamaagi sa kaaway, pamaagi sa evil. And the Bible says, mauna ang bunga kung naatay kahadlok sa Diyos. By the way, kung isipon din mo, if every member of the family, kung naay kahadlok sa Ginoo, I believe, na ay nindot kaayo ka panimalay.
I believe so that every member of the family na ikahadlok sa Ginoo, ang amahan na ikahadlok sa Ginoo, ang inahan na ikahadlok sa Ginoo, ang anak na ikahadlok sa Ginoo. I believe that kind of family magkaroon siya successful na Christian home. Next, ato-atuan. Sa Proverbs 9:10. Proverbs chapter 9 and verse number 10. The fear of the Lord is to hate evil. Kung mahadlok, anak ay kahadlok sa Ginoo, and then i-hate evil ang dautan. Look at verse number 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kahadlok sa Ginoo ay hinugdan sa kaalam, and the knowledge of the holy is understanding. Now, exhort nindot kayo, no? And every time na nakay kahadlok sa Ginoo, na kaalam. Every time na nakay kahadlok sa Ginoo, nakay understanding. Every time na nakay kahadlok sa Ginoo, nakay knowledge. Dito magdugay, because of time. Chapter 10, verse number 27. Sabog na gamay. Chapter 10, verse number 27. Ako makita na, the book of Proverbs, the book of Proverbs is the book of wisdom, na atay matunan niya. Kung saan ay tumong igsoon this morning, to have fear the Lord, to choose to fear the Lord. Atong pilion nga mahadlok sa inyo. Number, verse 27, the Bible says, the fear of the Lord. Now, the kaigsoon, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Now, igsoon, ang mga tao nga nakahadlok sa Diyos, mutaas ang iyang kinabuhi. Mutaas ang iyang adlaw. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be short. Now, always remember it's on, if our life will be na ay kahadlok sa Ginoo, if ang atong kinabuhi, ang atong pamilya na ay kahadlok sa Ginoo, it will prolong its days. Mataas pa ang atong mga adlaw, pero kung maghimo ka dautan, if we do something wicked, ingon diya, ang atong kinabuhi will be shortened. Mumubok ang atong gitawag nga kinabuhi. Now, so, mo na ang number 1 point, pakitaan niya, how to have a successful Christian home. Number 1 is so, we need to choose to fear the Lord. Mo na ito pakitaan nga, puntos, mga una, so, nga pakitaan dra, is, if you want to fear the Lord, tuloy ang imo mga anak, amahan, kung ikaw amahan sa panimalay, tuloy ang imo mga anak, kamahadlok sa Ginoo. Tuloy ang imo asawa, kamahadlok sa Ginoo. And if you can do that, then you have a successful Christian home. Number 2, dito magdugan because of time. Balik na Joshua. Joshua chapter number, chapter 24, verse 14. Balik na dito. Okay, ito ang kaya nadali. Balik na. Joshua chapter number 24. Joshua chapter 24 and verse number 14. And I believe so this morning, masiga na number 1 lang ang imong bitbiton pa uli. Uli ka nga kahadlok sa Ginoo. Maulit ka nga kalipay na atay gitawag igsoon nga kadaugan sa kinabuhi kung natay kahadlok sa Ginoo. Verse number 14. Ang basahon balik. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the land, and in Egypt, and serve ye the Lord. Right, so number 2 points, we need to choose to have a separated life. We need to choose to have a separated life. By the way, so mga tao niya, para makita niya ang pulong sa Ginoo, na nagtudlo siya in verse number 14, and put away the gods which your father served on the other side of the flood. Na kung sa ginatungong ni Joshua, dali ang Ginoo nga Joshua, nga tudlo ay ang imo mga katawan, nga dili na mo puyo atong ilang binuhatan sa una, nabas sa Egypt. Idili na itong gihimo sa iyang mga amahan o mga ginikanan sa una. When they are in Egypt, ingon ang Ginoo da, ingna sila nga magkaroon sila separated life. Kailangan na i-put away, biyaan nila, put away the gods which your father served. Kaya mga next generation, gitudluan ni Joshua nga biyaan na ang mga pagtulunan nga ilang nakuha gikan sa Egypt. Kung sa ginapasabot na ay gitawag na separated life, na mabuton sa Ginoo nga usa ka Kristohanon magkaroon og separasyon diya sa gitawag nga dati ang kinabuhi. Separated life, separasyon na ay gitawag nga kalahian, na ay kabag-uhan. Dili na alagaran ang daan ng mga Dios, at alagaran ang Dios kung kinsa ang nagluwas sa atuwa. Now, it's on the successful Christian home separates from the lifestyle of the world. Ang tinuod nga successful na Christian home nag-separate siya sa mga lifestyle sa kalibutan. Kabalo ba ka rin even social media, grabe kayo ang mga tentasyon, grabe kayo ang mga pamaagi sa kaaway para ang mga Kristohanon malihis dyan.
mausap yun. Daghan kay mga pamaagi ang kaaway nga dili na masipay. Daghan kay pamaagi ang kaaway nga magpadayon ta kung unsa ato mga tinuuhan sa una. And always remember, igsoon karon nga buntag ang atong kinabuhi as a Christian, we need to understand nga kailangan ta mo siparit dira sa kalibutan. Sa Bible, 1 John chapter 2 verse number 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Now always remember, son, ang Ginoo mismo, even sa iyang mga kaanakan, sa iyang mga sa iyang gitawag na mga luwas na mga tao, gitugtan dahil so gisugo ta sa Ginoo nga musiparate sa mga unsa man sa mga butang nga naa sa kalibutan. Nakaisa ka verse, nagtulo siya, be unequally yoked together with unbelievers. Napay mga verse, nagtulo siya, we need to be separated, we need to set apart, we need to what? To be gitawag na magpalayo sa mga butang nga iya sa dili iya sa Ginoo. Now igsoon, that is a successful Christian. By the way, if our family, if our home igsoon is puno og kalibutan nga butang, isod kay magkaroon og successful. Kaya kung ang panimalay or ang home is ang ginadesire ana is kalibutanon, ang matanong sa atong una-huna diya is puro yung kalibutanon. Wala kita desire to follow what is unsay plano or unsay kabubuton sa Ginoo sa atong pamilya. And sometimes, and most of the time, di na ito mahimo atong responsibility as husband, as wife, as a children. Musulod dira ang kaaway, muatake dira ang kaaway, tungod kay dili talig-on nga kasuhanon dili maayo ang atong gitawag nga separasyon dira sa kalibutan. If we try to obey sa mga butang nga naa sa kalibutan, atong sundon sila kay may uso, may hilig, may ginahan or may gusto na magtawag na unod, ay bilibigso ang atong unod gusto ani kalibutanon. Pero dili na gusto sa Ginoo sa ato. You know what? If you want to have a successful Christian home, we need to choose to be separated. Like, magkaroon tag separated na kinatito. Usahay sa atong pag-separate nila sa mga butang nga naa sa kalibutan, it takes time. Kaya bitong kung dili ka magampo, hindi ka makaseparate. Kung wala yung Biblia sa balay, dili ka makaseparate. What I'm saying is, ba? Sometimes, sa simbahan, okay ka ka kung naay Biblia, makadungog ka, makaampo sa simbahan. Sa ato ang una-una, okay rin tayo. Pero makabot sa balay, kaman pag-abot sa balay kung wala kay Bible reading, dili ka maabot sa mong Bible, dili ka maampo, sayo ni mo manginabuhi ka naa sa kalibutan. Abi ni mo ang tinuod nga Kristo na naa sa Evangelyo, ang tinuod nga ikaw na naa sa balay. Sometimes, ang atong ginabuhi, murag atong alang ginatabunan ba? For the sake lang nga matuman at atong mga gusto. There are times itong kinabuhi na simbahan, okay kay ka, maayon ka, makita ni pastor, makasimba ka. Makaabri ka sa imong Bible diri, makabasa ka. During altar call, makaampo ka sa Ginoo, makapray ka. Pangutan na. Sa iyong balay, mahimo ba nimo? Nagapadayon, gapon tagbasa mo Biblia. Muna usahay, sayon sa tuwa, dali lang nato ang kalibutan, ang mga butang sa kalibutan, galit lang nato ma-apply sa tinawid tungod kay wala ta nagatuon sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo na mag-conflict nato, ang pulong sa Ginoo mo na makatabang nato. Ang panimalay nga wala di pagtuon sa pulong sa Ginoo di mahina suryahan ta kada ari suon. Puno sa kalibutan. Naay mga butang diya kalibutanon kaayo, may mga butang diya nga usahay mahimo na lang yung na-compromise. Because ang mama wala gabasag Bible, ang mama wala gaampo, ang papa wala gabasag Bible, ang papa wala gaampo. Unsa ang iyong mga anak magampo? Ang church na naitaris kanunay, basag Bible sa balay, ampo sa balay. Nakadungog kag mga reminder sa simbahan, pero pag abot sa balay, nga dili ma-apply, tungod kay puno og kalibutanon. Unsa na mawala ang kalibutanon? Isunod ang pulong sa Ginoo sa panimalay. Subli ampo ang panimalay. Kapag mag-aisang dali, kayo maguba ang panimalay. Suryahan ka, ay kapasad, okay na lagi din. Wala ka naguba, paabot lang. Dali ka maguba ang panimalay kung wala. Dili pundasyon ang pulong sa Ginoo sa panimalay.
I'm telling you, even in my family, na ay puno sa Diyos, ang puno sa pamilya, pero you know what? Ang yawa mo, atake lang yapo na mo. I experienced that sa akong pamilya, even me, even my children, even my wife, ginatake mi sa kaaway, na ami pulong sa Ginoo, na ami simbahan permanente, nagpayo ka simbahan permanente, kapaminaw, ampo permanente, gabasa ni Bible, pero you know what? They're attack. Kung ang Ginoo na, kung kami ng mga alagad sa Ginoo, gatake mi sa kaaway, unsa na tayo ang mga membro sa kanilang simbahan. Una, kung dili ka mahimo magkaroon separated life, di ka magamit sa Diyos. Kung wala kayo separated life, di ka makakanta para sa Diyos. Kung wala kayo separated life, di ka makapangalagal sa Ginoo. Yes, okay man na kulooban ka, pero yun naman, dili ka magamit. Why? Because you have a separated life. Kung dili kasi, kung wala kayo separasyon sa Ginoo, you can go to church, wala problema na, makasimba ka, pero di ka magamit sa Ginoo. Kung naay maato ng bisita, pakitaan ka, unsa tayo yung si mo ha? Ay, nasimba rin ito eh. Yung hindi siya nasimba. Unsa tayo ang iyang isulti? About pa sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, or maybe kalibutan na makitaan mo. By the way, son, ang pamilya ay importante. Ang atong pamilya is very important. So that's why kailangan i-apply ang pulong sa Ginoo. Ang taling son, kung di ba mo i-apply sa bahay, okay na, wala pa problema. Kung dili mo i-apply ang pulong sa Ginoo sa imong balay, kung dili mo i-apply ang pag-ampo sa imong panimalay, imuha ng desisyon. Pero dili ka magkaroon successful na panimalay. Dili ka magkaroon successful na panimalay. I don't care na successful ka, patahan ka, wala pilapot ka na. I don't care kung ingon ka, successful ka tungod kay maayo ang iyong pamuyo, wala pilapot ka na. Successful man ka sa imong pananaw, pero kung dili ka successful at tubangan sa Ginoo, wala ito sa. Every family concern ang Ginoo. Mao na diri ato makit-an giingnan ni Joshua ang mga tawhan sa Dios. Ayaw na magsimba atong inyong Dios gikan sa Egypt. Katong ginasimba sa inyong mga ginikanan. Ayaw na mo og pangalagan ato. Ayaw na mo serve ato. Unsa nga pasabot ka? Katong mga butang nga naa sa Egypt, unsa man ang Egypt? Egypt is a type of the world. Ang naatalan nga sa Egypt, puro itong kalibutan ng mga dito, mga butang, ang mga filosofiya dito, usahay kita no? Gakuha kag filosofiya sa mga unbeliever, mga artista, sikat rin kunuhay. Ingani, muna ingon ni Vice Ganda, muna ang buhaton sa pamilya. No! Kukuha ka o idea ng Vice Ganda, o magaling pamilya. We are so very foolish kung magkuha tag mga idea about marriage sa mga tao nga wala kay kabalo kung sa pulong sa Ginoo. We are so very foolish kung atong ginapatay ng atong pamilya sa mga tao nga wala ka nang ginabuhi nila sa Dios. How can we have a successful Christian life? Tungod ginahin sa kwarta? No! Dili ba siyan ang kwarta igsuon na mahimong successful ang imong panimalay? Kaya naay panimalay kini na walay kwarta pero malay tayo tungod kinangalagad sa Dios. Ako wala akong may kwarta. Kung baka na atong iglesia mo, hindi lang akong kwarta. Hindi ko agad-tupin. Hindi ko hilapos naman ito, hindi ko ulit. Pero kung may kalipay, tungod kinangalagad eh. Nauban akong pamilya. So always remember this. Dili basihan sa atong gitawag nga pamilya nga successful tungod kay naa atay mga bahandi ani kalibutan. But you know, it's on, it is a blessing kung makit-an sa Ginoo. And naa atay indot kaayo nga pamilya. Now, number 3 because of time. Verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. Ako yung mga verse na number 2 kung dito 12 because of time. Number 3 ta, number 3. Number 3 ta. Joshua chapter 24 verse number 15. Muna yung Joshua sa ilaha. And if it seemed evil unto you to serve the Lord. Ano sa Joshua? Okay. Kung para sa inyo nga alagaran ninyo ang Ginoo, evil para ninyo, okay? Choose you this day. Uy, pilihan ninyo na. Kamoy magpili na. Bahala mo niya. Kung gusto niyo sipon nga kanang Ginoo nga itong alagaran karon, evil para ninyo, okay? Choose you this day. Pilihan niyo na. Whom will you serve? Kinsa imong alagaran? Whether the gods of your fathers served of the other side of the land, of the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But look at Joshua said, muna yung Joshua din, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yan na si Joshua, kamo kipili ko, kasi piliho ninyo.
Mo niya akong ingon sa akong kagalingon, wala ko si Joshua ba, ay sa akong pagbasa, ani nga verse, ani nga praise, anak ko Lord. Bahala na kasi ng mga tao Lord. Igo ako kumuwali, igo ako kumutudlo, igo ako magpaabot sila kung sa isay, gikan sa imo. Kung dili sila mga lagal sa imo, okay lang Lord. Kung mga lagal sila sa ilang Diyos, okay lang Lord. Kung mga lagal sila mga idol, okay lang Lord. Kung anak ko si Lord, but as for me and my house, we will serve you. Oto na kayo kung ganina na maski mga wala, mga member ng church, kami na sa akong pamilya, mawalik ko sa akong pamilya, okay lang kami. As long as nagpadayo ni para sa Ginoo. Maabuto na ko, mabalik ang Ginoo. This is my promise. Agit alam ko diri, ng Joshua diri, I will delete alin ng agian ni Joshua. Narelate na po ang kaagi ni Joshua. And the last is so on, verse number 3, we need to choose to serve the Lord. Gusto kang successful in a Christian home, tudloi ang imong mga anak, mga lagad. Parents, mga lagad sa Ginoo. Tabangi ang imong mga anak na naa sa church, naa sa simbahan, mga lagad sa Ginoo. And I believe, it is an example din man ang serving sila lang. Panhok ka, parents, ikaw po, makitaan ka mag-swimming, makitaan ka katudlo o bata. Ay, pasang pili ba din? Yes, pili kayo mo na. Pasang mga adult naman ni. Na naman yung mga edad. Kung sa nilang pagpangalagad, na din na siya limited, na din na limit sa edad, wala man. Wala expire ang pagpangalagad ni son. If you want to have a successful Christian home and then serve the Lord, ayun na, mahinaw. Kung imo ni buhaton mga lagas sa bitibok panimalay, sa tininduta. Enjoy ka ayo. Muna anak ko siya masiwalay kwarta kung nangalagad mo sa bitibok panimalay, naay datong kalipay. Kaya son, always remember nindot kay makita ng pamilya. Ang papa nangalagad sa Ginoo, ang mama nangalagad sa Ginoo, then ang mga anak nangalagad sa Ginoo. Na-always sa panimal, na-always sa simbahan, nag-follow, nag-obey sa Ginoo. What a blessed to see that family serving the Lord. I always remember it's on in that kind of kapag pangalagad, we have a different way. Doon ay mga lalahay na pamaagi ang mga lagad sa Ginoo. Pero kung ganyan, anak ko sa ganina, it is for you. Depende ni mo na. Ako, ikaw ako mag-deliver sa imo ha. Kung unsa imo haton to have a successful Christian home. Number one, ato makita that choose to fear the Lord. Choose to fear God. Pilihan nga nakakay kahadlok sa Ginoo. Number two, choose to be a have a separated life. Separate sa kalibutan, dahil na mga kalibutan ng libutan. And last, we need to choose to serve the Lord. Now, we like so on. This means will be depends sa imo og sa Ginoo. Maybe yung people kakaroon nakakadali pastor kana ang mensahe para lang sa akong ginikanan no. Ano dai hindi ka magkaroon pamilya sante. Hindi ka maminyo. Hindi ka magtukol imong panimalay. Yung people paminaw. Kung naa ka sa pamilya karon nga wala nangalagad sa Ginoo imong ginikanan. Ari ka mo disol mo kapag pamilya ka, ikaw ug imong pamilya mangalagad sa Ginoo. Siguro nakakaya mga yung people diri ulahin sila ang abot sumahan. Ang nagapangalagad ng karon sila lang, mga yung people lang, sila lang mga sa ilahan lang edad, sila lang ang nagapangalagad sa Ginoo. That's okay. Good foundation na. Mga yung people na ito diri kung nangalagad ng Ginoo, good foundation na nga Sunday kung magkapamilya ka. Dili mo maagian ang imong naagian sa imong ginikanan. Ma-experience nimo kung unsa ang tinuod yung Kristohanon na panimulan. Because nga ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. For the last conclusion is so on. Ako na nasuot na istorya ganina. Conclusion, ang tinuod na successful ang pamilya, wala nagabase kung unsay opinion sa uban nga tao. Usahay man God, tungod sa mga istorya sa tao. Kanang ako niya, successful sila kay naay kwarta, successful sila kay ang iyang mga anak professional. Sometimes, kung ato lang ginapaminaw, mahimo kang kabitious. Kung nagapaminaw ng mga tao sa ilang opinion, nga kanang nga panimalay, successful sila kay naay-ani, nagsakinan, nagindot ka balay usahay ko, ang imong nauna, ang ako ding anak, ako rin bismillah akong maayo. Ay mo una akong professional para maing anak ko. No, really? We don't base kung unsay opinion sa silingan nimo, kung sa opinion sa imong relatives.
kung si opinion sa mga tao nga palibot sa mo, wala dira nagbase ang successful nga kinabuhi sa pamilya or kung unsa man ang mga butang nga naa sa inyo. Wala gabase igsuon ang tinuod nga successful nga panimalay, wala gabase sa opinion sa tao, wala nagabase sa gitawag nga mga butang nga naa sa imo. Pero ang tinuod nga successful ang pamilya is kung unsay maingon sa Ginoo sa imong pamilya. It's not all about people pleasing. Ngayon, naatay pamilya para dili ma-please ang tao. Ang purpose sa pamilya, ma-please ang Ginoo sa atong pamilya. Next phrase. Ano? Ay, wala kayo. Pamilya, is kung unsay maingon sa Ginoo, o next, wala. O nagadala o himaya, diya kaniya. Mauna ang tinuod na successful. What is the word nagadala o himaya kaniya? Pero word nagadala o himaya kaniya is on every time na naa mo sa panimalay. Makitaan ang pulong sa Ginoo. Makitaan ang patang. No, dili mo ni baliwalaon nga mensahe. Dili mo ni kalimtan nga mensahe. Pero istoryahan ta kay igsoon ang Ginoo concern sa imong pamilya na magkaroon kag Christian nga pamilya. Sa last conclusion, ang Ginoo na successful ang pamilya, wala gabase kung unsay opinion sa mga tao o kung unsay mga butang nga naa sa inyo. Ang tinuod nga successful ang pamilya is kung unsay maingon sa Ginoo, unsay makita sa Ginoo, and last, nagadala og kaymayanan dira sa Ginoo. Choose to fear the Lord, choose to have a separated life, and choose to serve God. Let us pray. Ako itong ulo, if yung itong mata, karoon na buka. With head bowed, every eye closed, let us pray. Father, Heaven, Lord, salamat once again for this morning. Lord, hindi na bago sa mga ang mensahe. Patako kayo mga reminders, Lord, para naman. Especially, Lord God, sa mga amahan. Ikaw padayon, Lord, magatabang sa matag ginikanan. Ikaw magapadayon, magatabang, Lord, sa matag young people na naadari, Lord God. We bless ang mga kabataan, Lord, na kami ng mga ginikanan, ma-raise na mo sila in the right direction, in the right way. Lord, I pray that you bless each and every one na nakadungog sa imong pulong. Nanalangin ni Lord nga ang among nalunggan, among ni ma-apply sa among kinabuhi. Lord, na aming mga kapakyasan, na aming mga nahimo, Lord, na dili ka mahimay. But Lord, I've been praying for all the young people na nahatri, Lord, help them to realize kung sa ka-importante, Lord, na magkaroon sila something at successful na panimalay. Siguro, dili pa nila ma-experience, Lord, ang blessing karon. But if they were serving God, karon, Lord God, I believe later in life sila kinabuhi, they will experience the blessing na naa sila diha kanila. Or tawagin sila, tuguti, Lord God, ang imong dahong kaluoy, Lord, matigbabaw sa kanila congregation. Bless, O God, every family this morning. We love you, Lord, in Jesus' name.